Okay, so special episode 3737, 3738, and 3739. Alamin naman natin anong klaseng paglalakbay o kasalukuyang issue meron ka para masabi mo na meron kang karma, meron kang gayuma, meron kang kulam at barang. Okay? Delikado yan kasi yung auno, araw ng mga patay. Oh, so kung ayaw nyong matigik, ala, ipatanggal nyo na yung mga barang sa katawan nyo, gayuma sa katawan nyo, baka kasi yan yung maging sanhi na imbes makisindi kayo doon, kayo yung sindihan. Hindi ito pananakot. This is the reality na gagamitin ng mga tao, lalo-lalo na ng mangkukulam at mangbabarang, ang negative energy from October 30th papasok sa November 1st and 2nd. Okay? Kuha tayo dito tatlo. May live ako mamaya alas 8 ng gabi. Iniimbitahan ko ho kayo na sumali kayo at yung proceeds na makukuha ko doon, ibibigay po natin sa mga biktima ng Bagyong Christine. Isa na ho yung lugar namin. And that is a distant thunder. Kailangan daw linisin. Pangalawa, voyage of your heart. Ay nako, mga pusong sugatan. Pangatlo, ay transformation, and that is Phoenix. Okay. Una, yung distant thunder na sinasabi dito, kailangan mo kasing linisin or iklaruhin yung mga nasa buhay mo, linisin mo, iklaro mo. Kasi may mga pagsubok, no, na pinapabayaan mo lang, dumilim ang buhay mo at hindi mo na halos makita kung ano yung gusto mong makamit sa buhay. So, kailangan mong magpa-cleansing. Pangalawa, dahil ito sa mga sobrang pagmamahal mo sa tao, sa mahal mo sa buhay, sa trabaho mo, sa negosyo mo, at sa lahat-lahat na. Di ba? And then, kailangan mo ring i-embrace ang pagbabago. Siguro, yung pagbabago minsan para sa iba is ito yung realization na pinapadama sa'yo, no, ng panahon na walang silbi yung pagkakaroon mo ng maraming opportunity kung hindi mo rin lang gagamitin para malinis or maklensing ang sarili mo, maklensing ang mahal mo, matanggal lahat-lahat ng mga dapat tanggalin. Kasi kung sasabihin mo na nagpapa-cleansing ka once a year, which is incorrect. Kasi araw-araw marami kang nakakasalamuhang negative vibration. At kapag yan dumikit sa'yo, dapat, di ba? Kahit tayo nga, kahit alikabok, kailangan nating maligo, di ba? Para matanggal yung dumi. What more kapag negative vibration ang dumikit sa'yo? Di ba dapat halos buwan-buwan magpapa-cleansing ka or you can do it quarterly. Yung mga readings naman, mas maganda buwan-buwan. Yung ritual, kapag bigo ka sa pag-ibig, gawin mo. Kapag nasasaktan ka, gawin mo ritual. Kapag nalulugi ka sa negosyo, kapag hindi ka makapasa, kapag hindi ka makasurpass sa mga problems mo, kapag hindi ka nakakaintindihan ng mga pamilya mo, or mga siblings mo, or ng mga tao sa paligid mo sa trabaho, sa kahit saan, dapat mo yan ipagawa, dapat mo yan ipalinis, dapat mo iparitual. Kasi kung masyado tayong updated sa skincare natin, sa kalusugan natin, sa exercise ng katawan natin, huwag mong kalimutan maging updated sa spiritual side mo. Kasi yung ibang tao na hindi ka kaya harapin, dinadaan ka sa barang kulam, sumpa at gayuma. Lalong-lalo na kung gusto ka nilang matalo, magkasakit, malugi, no? Hindi ka makapasa, hindi ka yung maggusto, lalo-lalo na yung galit sa iyo na maghiwalay kayo ng ex mo, maghiwalay ka ng ganito, ganyan, 'di ba? So pakatandaan nyo, yung gayuma ho, hindi lang ho yan gayuma para sa pag-ibig. Meron hong gayuma para manghina ang katawan ninyo at magkasakit kayo. Meron hong gayuma para malasin ang negosyo nyo. Meron hong gayuma para
masira ang relationship mo sa family members mo, at lalong-lalo na may gayuma para mag-away at sipain ka ng boss mo. Yun na yun. So, wag niyo sabihin na yung gayuma is for love alone. No. Dahil malawak ang salitang gayuma. So, depende yon sa nagpagawa. So, kaya sinasabi ko, hindi lahat ng sangkap na meron ang sinasabing gayuma sa isang bote ay gayuma yon para sa lahat. No, kasi may sangkap doon na taliwas sa pangangailangan mo, taliwas sa gagamitan mo, at yun pa yung magiging sanhi, magtataka ka kung bakit baliktad ang nangyari simula nung bilhin mo yan. Okay? So, doon naman sa dating nagparitual sa akin at magpaparitual pa lang, kailangan nyo talagang sundin yung sinabi ko para talagang crystal clear ang results. Okay? So, iniimbitahan ko ulit kayo. May live ako mamaya. Lahat ho ng proceeds ay idodonate natin sa Bagyong Christine. Maraming salamat po. Thank you.